Annyeong guys! Welcome back to my channel, or if you're new here, welcome. Tagal ko na bago gumawa ulit ng vlog na ganito. Ayan, may pa-intro tayo for today's video. So ayun, isi-share ko sa inyo guys kung magkano nga ba yung nagastos ko sa ating Korea travel last November for 8 days. Feeling ko is kailangan ko nang gawin to dahil malapit na matapos ang year 2024. So kung nagbabalak din kayo mag-Korea guys, para sa inyo tong video na to. This is my first time na mag-travel sa mainland, sa mismong Seoul, South Korea. And DIY po ito lahat. Ako po yung nag-arrange ng itinerary. And opo, mag-isa lang po ako. Wala po akong kasama. So, para po sa mga solo traveler dyan na first time din magpupunta ng Seoul, South Korea, baka makatulong to sa inyo guys. So, nag-umpisa talaga tong Korea travel na to. Though, ang tagal ko na talagang pinangarap siya guys na makapunta po ng Seoul. May 10, yes, nakapag-book tayo ng Cebu Pacific na round trip ticket. Piso fare to guys. So, from Manila to Incheon is 4,329 pesos lang yung ticket natin. Balikan na yan guys, round trip na yan guys. Hindi talaga advisable guys na mag-book muna kayo ng plane ticket bago kumuha ng Korean visa. Kasi alam naman natin na wala nga kasiguraduhan yung approval ng Korean visa. So yeah, kung ayaw nyong masayang yung pinambili nyo ng plane ticket, pero kasi for me, feeling ko is ito yung motivation ko. Parang, ayan, nakabook ka na. Mag-ipon ka, i-push mo yan, ilaban mo na yan, ganon. Parang magsisisi ako kung hindi ko makuha yung piso fare. So, dun pa lang is parang nakahakbang ka na ng isa, alam mo yon papunta sa patutunguhan mo. So, next is August 30, nag-apply tayo ng Korean visa. Saan po mag-a-apply? Sa Korean Visa Application Center or sa KVAC po. Sa Brittany Hotel, 9th floor, sa BGC, tapat po na mismo ng SM Aura. Ang fee po, application fee is 900 pesos. Application fee po yun, pero yung mismong Korean visa, free po, wala pong bayad. Pag na-approve ka, is pwede kang magstay up to 59 days. For tourist visa po yon. Ano-ano po yung mga requirements sa pagkuha ng Korean visa? Ilalagay ko na lang po yung link sa description kasi iba-iba siya kung student ka, kung employed ka, or kung kagaya ko na business owner. Ayun po. So, check nyo na lang siya. Share ko na lang din guys kung kailan ko nakuha yung visa ko and passport. So, nag-apply ako August 30. Then, nakuha ko rin siya ng September 13. And finally, na-approve nga. I'm so happy, grabe. Talagang naiyak ako kasi na-check mo na siya sa website. Malalaman mo na days before ng balik mo kung approved ka ba or hindi. So yun, grabe, araw-araw ko talaga siyang chine-check guys. And ayun nga, tuwan-tuwa ako na finally is na-approve na nga tayo, diba? Parang sabi ko, ito na talaga to. Talagang binigay na to sa atin ni Lord, diba? Kasi ilang years ko nang pinangarap na makapunta talaga ng Seoul, and finally this time is natuloy na nga po tayo. Pinagbigyan talaga tayo ni Lord. Nung nalaman ko na nga na approved ang visa natin, and since may round trip ticket na nga tayo guys, so September 25 is nag-book na tayo agad ng accommodation natin, and ang nabook ko nga is sa Namsan Guest House. Sa Agoda ako nag-book. Actually nagtingin ako sa Klook, Agoda, booking.com, and kung saan mas mura, yun yung pinili natin, and sa Agoda nga tayo mas nakamura. Ang nabook nga nating accommodation is Namsan Guest House. Malapit siya sa Enso Tower. Lalakarin mo lang siya papuntang Namsan Cable Car, yung sa bahay ni Lee Min Ho, yun, malapit lang. Nag-book tayo dito for November 21, 22, 23, 24, 25. 5 days. Ang total nun guys is 5,375 pesos. Ang flight kasi natin pa Incheon is November 20 ng pa-midnight na. So parang November 21 na rin. Then nagstay lang tayo sa airport. So ang check-in supposed to be sa Namsan Guest House is 2 p.m. Pero buti lang is pinayagan nila tayo mag-early check-in. So around 9 nakarating ako ng Namsan Guest House, then nakapag-check-in tayo ng 10 a.m. yon. So bukod sa mura siya guys, kaya ko siya pinili is dahil malapit siya sa Myeongdong and sa
and Seoul Tower, which is yun talaga yung gustong gusto kong puntahan. Yun yung first love ko nga. Kaya day 1 pa lang ng ating gala is talagang inuna na natin yung Seoul Tower, diba? Kaya ko rin siya binook is dahil may free breakfast sila. So dun pa lang is makakatipid tayo. Actually hindi nga siya free breakfast parang free meal na parang anytime gusto mong kumain is kumain ka. So ganun sila kaluwag doon, and ang babait ng staff, and pwede ka pang mag-iwan ng luggage mo. So ang parang free luggage storage na rin, 'di ba? Itong 8 days talaga natin guys is November 20, 21, 22, 23, 24, 25 is sa Seoul tayo. Then 25 ng lunch is bumiyahe na tayo ng Busan. So iniwan ko sa kanila yung luggage ko, then binalikan ko ng 27 bago ako 26 bago ko pumunta ng Incheon Airport. Ang laking tipid din nun guys, kasi meron talagang luggage storage services or luggage delivery, kaso talagang magbabayad ka. And isa sa pinaka nagustuhan ko is may rooftop sila kung saan nasa background, tanaw na tanaw mo, nandyan lang sa likod mo yung Seoul Tower, yung Namsan. So grabe, kaya ito talaga yung pinili kong guest house. Ang ano lang is talagang paakyat yung dadaanan mo, so kung ayaw mong paakyat siguro sanayan na lang din. Ako is nung una is nabigla din. Pero wala, nung mga ilang araw na is nasanay na lang. Grabe guys, so na-imagine May pa ako nakabook. So ilang months akong nag-aantay talaga, nag-iisip na parang my God, dumating sa point na November, eto na, ilaban na natin to, go na parang ang tagal naman, parang matuloy na lang, ganun. Parang ganun na yung feeling sa sobrang tagal ng inantay. So yun, November 1, nag-add na tayo ng baggage natin kasi hindi talaga kaya na hand carry lang yung dadalhin guys, lalo na November, and lalo na lamigin ako autumn, pa-winter na, so kailangan talaga ng extra baggage. In-add natin is 20 kilos papunta at pabalik. So 2,200 pesos yun. Then binayaran na rin natin yung travel tax, 1,670 pesos. Para pagdating sa airport is hindi na natin kailangan pang pumila doon para magbayad. So makakasave tayo ng time kung i-advance na natin yung bayad nun. Then November 6 is nag-book ako ng travel insurance. So for 8 days na to guys, 569 pesos lang sa GCash. In case na ma-delayed yung flight, ma-cancel yung flight, ma-lost baggage or ma-damage yung baggage mo, or sa hindi inaasahan is may mangyaring masama sa iyo or what, mawalan ka ng gamit or what, ayun, 'di ba? May at least insured tayo. Yun, natutunan ko lang to sa TikTok guys. Grabe. Kakapanood ko nga ng, alam mo yun, kasi this time is talagang nag-ready talaga ako kung ano yung mga dapat kong gawin. Talagang nag-research ako, nanood ako ng mga vlogs, ng mga short videos, lahat. Ayan, shout out sa mga marami kong natutunan na content creator. Ayan sila. Kaya nga napa-add tayo ng travel insurance kasi imagine sa 569 pesos mo is naka-insured ka na for 8 days. Talagang travel worry-free, na syempre hindi naman natin gugustuhin magamit yun, but mas okay na rin na maging ready tayo. Then it's November 12. Ito, in advance ko na yung mga activities na gagawin ko doon para, alam mo yun, pagdating doon is may ticket ka na, bayad ka na, yon, diretso pasok na lang, diretso punta na lang doon. Wala ka nang aalalahanin na paano bumili ng ticket, saan bibili ng ticket, ganon. Nag-book tayo ng eSIM, unlimited data na siya guys. So, ito, importante to. Kailangan natin ng internet. So wala na siyang physical na SIM, hindi mo na kailangan ilagay sa cellphone mo. eSIM na lang siya, parang i-activate mo na lang sa Klook. Sa Klook ko to in order. So, unlimited data na for 7 days is 628 guys. So, yon. Any part of Korea na yan. Nagamit ko siya sa Seoul, nagamit ko rin siya sa Busan. And okay, proven and tested siya guys. So, talagang mabilis ang internet. Meron din namang mga pocket wifi, lalo na ideal yon kung marami kayo. Parang group kayo nagta-travel, tapos parang sharing na lang ng wifi, diba? Ako naman is mag-isa lang.
So, ayoko na rin kasi mag-charge ng pocket wifi. Parang okay na lang na yung phone na lang yung malulubat. Yun na lang yung i-charge ko. So, eSIM na lang yung pinili ko. Pag pocket wifi kasi is kailangan mo pang ibalik siya sa pinagkuhaan mo sa airport. So, ito at least eSIM, wala ng problema. I-activate mo na lang. Wala nang pick up ng SIM din. I-activate mo na lang siya diretso sa clock up mo. Then, yes, okay na. Magagamit mo na siya agad. Same day lahat to guys, so binook ko ng November 12 dahil sobrang excited na nga ako na umalis. Kay limousine naman or yung bus from Incheon Airport to Seoul is binook ko naman sa Agoda kasi dun mas mura. 640 pesos naman siya guys. Actually merong free na bus yung sa Olive Young kaso naubusan lang tayo. So kung magbabas din kayo guys, lalo na advisable to lalo na sa may mga mabibigat na luggage. Kagaya ko, dalawa yung dala ko, isang maleta na 7 kilos, then isang maleta na 20 kilos, tapos may backpack pa ako. So ang dami talagang bitbit, di ba? Ito is very convenient talaga. Ang laki guys ng bus nila, ng airport bus nila. Maganda yung seat, napaka-comfortable. Kahit ilan lang kayong pasahero, talagang on time siya. Kami, dalawa lang kami talaga that time and umalis talaga siya. Kung anong oras talaga yung schedule ng arrival, ng alis nyo, is talagang dumarating sila. So make sure na on time kayo guys. So hindi uso yung late doon, hindi uso ang Filipino time doon guys. Yung luggage nyo pala is, pagkabigay nyo ng ticket nyo doon sa driver is lalagyan nila ng tag yung luggage nyo, then sila na yung maglalagay dun sa ilalim. Wala na kayong bibit-bitin kagaya pag magsa-subway kayo, aarex kayo, magta-train kayo, talagang papunta pa lang ng platform guys is kailangan yung buhatin yung luggage nyo, lalo na kung walang escalator, elevator, talagang kung stairs lang, no choice kayo kundi magbuhat talaga. Tapos kung magta-transfer pa kayo ng line. So, ayun, pinili ko talaga na mag-bus na lang. At least makikita ko pa yung tanawin. Next naman guys is cable car. Ayun, round trip. Gusto ko ma-experience mag-cable car. Ganon. So, gumastos tayo ng 610 pesos. Pero kung gusto nyo namang mag-hike, which is yun yung plano ko next time, mag-hike naman, lakad naman, paakyat ng Enseoul Tower is pwedeng-pwede guys. Free, wala na kayong babayaran, wala namang entrance sa Enseoul Tower. Doon lang sa observatory merong entrance guys. And hindi na natin ginawa yon kasi nag Lotte World Tower naman tayo guys. So yon, sa Seoul Sky, ayun, sa Lotte World Tower nga, ang entrance naman doon guys is 963 pesos. Ayun, medyo may kamahalan, pero sabi ko hindi ko palalampasin to dahil ito yung tallest building sa South Korea na may 120 plus na floor. And ito na rin yung chance ko para nga makita yung Seoul City, Seoul City Lights, Seoul Nightscape. Ayan, sa mataas na lugar. So, mas pinili ko na dito na lang sa Seoul Sky, sa Lotte World Tower kaysa sa Enseoul Observatory. So, ayun. Ang tip lang sa Seoul Sky guys is aabutin ka ng 1 hour bago ka makaakyat sa taas na sobrang dami ng tao. So bawal ang mainipin guys, or bago kayo umakyat is kumain muna kayo. Though may kainan naman sa taas, kaso medyo may kamahalan nga lang. So kung on budget kayo, kagaya ko na sa convenience store kumain sa Lotte World Mall sa baba. Kung gusto nyong maabutan yung sunset sa Seoul Sky, 1 hour nga yung waiting, so medyo aga-agahan nyo pumunta. Mga 4 pa lang pumunta na kayo para sigurado, ganun, para maabutan nyo yung sunset. Dahil ako, yun yung pinlano ko, pero hindi ako umabot dahil hindi ko nga akalain na abutin pala ako ng 1 hour sa line bago makaakyat. So, next activity na binook natin is yung hanbok. Yan, sa Daehan Hanbok tayo nag-book. Nakita ko lang din sa TikTok. So, ayun, for 497 siya guys. And for 2 hours na yon na hanbok rental. Ang dinagdag ko lang is yung hairstyling. Yan, nagpa-hairstyling ako. 5,001 ata. Pag naka-hanbok ka, is free na yung entrance mo sa mga palaces sa Korea.
Ayan, so ang ganda. Para feel na feel mo talagang nasa K-drama ka, guys. And last is November 20. Paalis na ako neto. Tapos naisipan ko nang mag-book ng KTX ticket pa Busan. Train to Busan. Then, pabalik Busan to Seoul. So, yon ang nagastos naman natin dito, guys, is 5,184 pesos. Ayun. Medyo may kamahalan talaga, guys. Pero mabilis siya. Wala pang 3 hours is nasa Busan ka na, 'di ba? Kasama pala dito sa na-book natin yung train from Seoul to Incheon Airport, yung AREX. So, yon total is 5,184. So, ayun guys, kung hindi natin sasama yung KTX pa Busan is, ang nagastos natin is 18,381. All in all, nang nagastos natin, guys, is 23,565 pesos. Bukod pa yung hair accessories, yung nag-handbook rental tayo. Kasi hindi kasama yon, so nag-additional tayo nun. Then, yung mga iba ko pang activities na kagaya na nag-rent ako ng bike sa Han River. And, of course, yung food, drinks for 8 days. And yung mga pang-shopping, pasalubong. Then, yung sa Busan natin na accommodation, ayun, super thankful kay Ate Mayra kasi pinatulog niya tayo sa bahay nila. Nilibre nila ako ng food and sa mga activities, ayun. So, nakatipid talaga tayo ng bongga. So, super thankful talaga. So, ayun guys, kayang-kaya talaga na makapag-Korea, no? Itong naggastos natin guys, kaya pa talagang mas makatipid pa dyan. Kasi sa Korea is marami talagang halos lahat ng pasyalan is free entrance lang, walang bayad, basta punta ka lang doon. Yun, yung sa Enso Tower is kung talagang budgeted trip talaga is optional lang naman talaga yung cable car. Pwede naman talagang maglakad papuntang Enso Tower. Then yung sa Lotte World Tower naman is pwedeng hindi na pumasok doon sa Seoul Sky. Kasi ako is nag-enjoy pa nga talaga ako sa labas ng Lotte World Tower. Ayun, lalo na doon sa Sokchon Lake. Kung hindi nyo pa napapanood guys, yung Korea vlogs ko, ayan, uploaded na po sa aking YouTube channel. Ayan, may playlist po ako ng Korea travel ko last November. Lahat po ng Seoul vlog is na-upload ko na po. And wait lang po tayo sa Busan vlog natin. Ayan, siguro palipasin lang po natin tong holidays. So, happy holidays nga pala guys sa lahat. So, siningit ko lang to talagang vlog na to kasi feeling ko is kailangan ko siyang gawin bago matapos tong taon na 2024. Kasi kung hindi is feeling ko hindi ko na siya magagawa next year. Thanks for watching guys. Lalo na kung nakaabot kayo dito. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys sa channel ko and follow nyo rin yung TikTok account ko, Zetran Loves Korea. Hopefully next year makapunta tayo uli ng Korea and ayun, kasi marami tayong gusto pang puntahan, i-explore. Kung nagbabalak din kayo mag-Korea, kaya niyan guys. So, talagang kailangan lang is mag-ipon tayo guys. Makakapag-Korea din kayo guys. Kung nakaya ko is kaya nyo rin yan guys. Fighting! Thanks for watching! See you on my next vlog. Annyeong!